Doon sa mga aral po na ipinagkaloob sa atin ng mga banal na espiritu, sabi niya po kanina, imulat ang inyong mga kaisipan sa mga karunungang ibinibigay o ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Bakit nga ba hindi ipinaalam daw ng Diyos kung kailan mamamatay ang isang tao? Ito po ay ayon po sa banal na espiritu upang patuloy na mag-aral ang isang tao. At napakaganda po ng pagkakataon sa atin. Ang ating kapatid na ito, kung gaano po siya kasabik na makasama tayo upang sa isang pag-aaral. Nandito po siya ngayong umaga. Sana ganun din po tayo kasabik ngayong umaga. Ala pa pong mumuli kasi alas 7 pa. Gisa na tayong oras hanggang alas 8. Ubusin po natin ang oras kahit hanggang 8 man lamang para magkaroon po tayo ng mga karunungan. Maaari po tayong maghanda ng mga katanungan at sa abot po ng makakaya ng ating kapatid, dito po ay kanyang sasagutin. Mga minamahal na kapatid, nandito po at ang oras ay pinagkakaloob ko na sa kanya. Maliban po sa pagbabahagi ng kanyang sariling saloobin, ay magkakaroon po tayo ng talakayan ukol sa ating tema. At ang oras po ay pinagkakaloob ko na sa ating kapatid, masipag na kapatid, ang ating Kuya JC Casillan. Sa inyo na po ang kaorasan. Umaga po mga kapatid. Katotohanan pong kalugod-lugod na muli akong naririto sa inyong harapan at ng pagkakataon na mga pag-aaral. Kung di po ka nagkakamali ay walang taon na po mula nung nagsimula tayo ng ganitong uri ng malayang talakayan. Nung panahon po yun ay marami nang nagbago. Halimbawa dati si Aljon, binata pa lang, nag-aaral pa. Ngayon ay isa ng profesional, pamilyado na. Ang bagong pangulo ng kabataan, dati daw ay po sila, mayroon ng tanim. Nag-aaral po kami kagabi ng mga kabataan at nabanggit ko sa kapatid na Ruel, mukhang mayroon ng baon-baon si noon pa lang kabataan yan, sa SBSSM, nag-aaral na. So patotoo lang po, doon sa kahalagahan ng pag-aaral. Ito pong ating isinasagawa na tinatawag minsan na studio o malayang talakayan, ito po ay katotohanan na bahagi ng pag-aaral dito sa simulain ng Spiritismo. Sinasabi po natin na ang lunduyan ay isang paaralan na hindi po ito simbahan. Sa makatuwid, tulad po sa paaralang bayan, mayroon po dapat ng mga pagkakataon ang bawat membro natin, ang bawat kasapi, na magtanong o kaya ay magbigay ng kanilang kuro-kuro. Nabanggit ko na po noon pa, dito sa ating pag-aaral, wala pong tama o mali. Dahil ang bawat isa po sa atin ay may pinangahawakan na katotohanan. Batay po sa ating pagkaunawa, batay sa ating karanasan. At walang may karapatan na atulan ang pananaw ng ating kapwa. Kung kaya nga po, unang-unang kailangan ay kababaang loob. Pag-amin na tayo ay mag-aaral pa lamang na hindi natin hawak ang buong katotohanan. At dahil nga po sa pagbibigay at pakikinig natin sa kuro-kuro ng bawat isa, lumalawak po yung ating pagkaunawa. So hindi po sapat na tayo ay nagbabasa lamang halimbawa ng mga aklat ng Biblia dahil yung magiging interpretasyon natin sa ating nabasa ay magiging batay lamang sa ating pagkaunawa. Subalit kung mayroon ng malayang talakayan, marinig natin. Tayo sa ating pag-aaral. Mahalaga po sa pag-aaral ng Spiritismo, dahil sinasabi nga po hindi tayo mga panatiko, hindi po pa. So hindi po natin basta-basta tinatanggap yung mga aral, mga katuruan,
kahit na manggaling pa yan sa abot-sabi o kung sino mang mananalumpati. Ginagamit Hello. Ginagamitan po natin ng katwiran. Meron po tayong mga batayan kung saan doon nagmumula yung ating mga ng pananaw. So, meron tayong prinsipyo na napag-usapan na noon. So, tulad po halimbawa, yung sa ating batayan ngayon, sa Biblia, sa Ecclesiastes, sinasabi po na walang may alam kung kailan ang kamatayan ng tao. Sang-ayon po ba kayo roon? Wala kayo ng portable mic? Okay. Sang-ayon po ba kayo? Walang nakakaalam kung kailan? Okay. Paano po ang Diyos? Alam po ba ng Diyos kung kailan tayo mamamatay? Ano pong batayan natin? Bakit natin sinasabing alam ng Diyos? Ano po ba yung mga kaangkinan ng Diyos na ibig sabihin ng mga ngahulugan na alam niya kung kailan? Ano po yung isang kaangkinan ng Diyos na nagsasabi ng Diyos sa lahat ng panahon? Ang Diyos ay lagana. Meron po bang hindi tanggap dito na ang Diyos ay nasa lahat ng lugar, lahat ng panahon? Ang Diyos po ba nasa? Opo, hindi. Alam niya po ba yung mangyayari bukas? Sa makatuwid, kung alam niya yung hinaharap, alam niya kung kailan tayo sa kabilang buhay. Hindi po ba? So, yun po yung sasabihin nating batayan. Bakit nating pinangahawakan na ang Diyos lamang ang nakakaalam kung kailan tayo sa kabilang buhay. Babalik sa buhay espiritu. So, meron pong batayan. Hindi po dahil sinabi ko. Kaya po kayo naniwala. Okay. So, sa makatuwid, pinag-usapan po natin ngayon dito yung kabatayan, alam ng Diyos. Sa pag-aaral po ng Spiritismo, bago po tayo magtungo dun sa gitna ng paksa, ano po ba ang layunin? Bakit tayo nabubuhay dito? Bakit tayo nagsasakatawang laman? Bakit po tayo narito ngayon? Bakit tayo nabubuhay dito sa mundong ito? Ano pong dahilan? Nabanggit din po kanina yata yan. Sabi o sa isang mananalumpati. Bakit po tayo narito? Para po bang magpakasaya? Magpakasasa sa laman? Lagay po sa microphone po para marinig ng lahat. Nandito po tayo para gawin ang tungkuling tinanggap natin sa Panginoon. Okay. So sinabi po ng kapatid na Lorna, mayroon tayong tungkulin. Mayroon tayong misyon na dapat tuparin habang nandito tayo sa kapatagang lupa. Ano po kaya yung misyon na yon? Kahit po in general, ano po yung misyon ng tao? Bakit tayo narito? Bakit tayo nabubuhay? Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Nandito po tayo para magpakawakas na linangin ng ating espiritu. Yan po, yung lema natin. Dahil hindi po makakalapit sa Diyos, hindi tayo makakabalik sa Diyos kung tayo po ay makasalanan, kung tayo ay mangmang. Kaya nga po ang misyon natin, magpakawagas, magpakabanal. Yung sinabi ni Jesus, pinabanal ko ang sarili. Yun din ang magawa natin, magpakabanal. Para lahat tayo
Kabatay din po nga yun sa prinsipyo na hindi po makakalapit ang isang marumi doon sa dalisa. So ito po yung ating misyon. So ngayon, doon naman po tayo ngayon pupunta sa kamatayan na sinasabi. So bakit na po mayroon ng namamatay sa kamusmusan? Dahil bata po, namatay na, ngayon ang kanyang nagawa doon sa loob ng maikling buhay. Ano po paliwanag ng mga kapatid natin sa relihiyon, sa mga simbahan, bakit daw po namamatay ang musmos? Meron po bang nakakalam? Para sa mga relihiyon po, ito ay misteryo. Hindi nila may papaliwanag. Hindi nila mabigyan ng makatuwiran na paliwanag. Sinasabi ng iba, dahil nga ito dahil sa makasalanan ng tao. Dahil dun sa sinasabi ng danat ni Eva. Kaya nga raw po bahagi ito ng pagpaparusa. Mayroong mga sanggol na namamatay. Pero balik po tayo ngayon sa paglikha. Kapag pinanganak po ang isang sanggol, ang turo ng simbahan o ng mga relihiyon, bagong espiritu. Walang muwang. Inosente. Ganon din po ba ang paniwala ng spiritismo, ang katuroan ng spiritismo? Bagong likha ang espiritu ng isang sanggol? Nilikha lang kasabay ng paglikha ng kanyang katawang laman? Ano po ang katuroan ng spiritismo? Bagong likha po ba yung espiritu ng isang sanggol? Bakit hindi? Okay. So sinasabi po ng kapatid na Rawel, ayon sa spiritismo, yung sanggol ng bata ay meron ng pinagmulan ng mga naunang buhay. Dahil nga po naniniwala tayo sa reinkarnasyon. So makatuwid, yung espiritu po ng sanggol, hindi na po inosente. Hindi po ba yun yung pinag-aaralan natin itong mga nakaraang linggo, reinkarnasyon? Na kaya iba-iba ang kalagayan ng buhay natin ngayon ay epekto ng ating mga nakaraang buhay. Sa makatuwid, may pinagmulan. Mayroon ng mga baon-baon. Hindi na po inosente. At makikita nga po natin yan, hindi po pare-pareho ang personalidad kahit na ng mga sanggol. Yung panganay kong anak, iyak ng iyak lagi paggabi, ang hirap patulugin. Yung ikalawa kong anak naman, tulog mantika. Pagkatapos dumede sa ina, tulog na. Dire-diretso na yon. So pati po sa inyong mga supling, sigurado po ako, iba-iba yung kanilang mga personalidad. Kahit sabihin yung kambal pa yan. Dahil nga po, ibig sabihin yan, may baon-baon na. Ayon po sa katuruan ng mga reliyon ng simbahan, kapag namatay daw po ang sanggol,
Nakatakda po ba na mamatay ang 30,000? At hindi naman po lahat ng nando sa mga lugar na yan namatay. Meron pong mga nabuhay. So, nakatakda po ba kung sino yung mamamatay? Sino yung mabubuhay sa lindol na yan? So, gagamitin na naman po natin yung proseso ng mag-aaral ng Espiritismo. Pagbabalikan natin yung mga pangunahing prinsipyo na para sa atin, pagkilala natin sa Diyos. Sinabi na natin, alam ng Diyos ang mangyayari. So, alam ng Diyos na magkakalindol? Opo, hindi. Alam? Alam po ba? Opo. So, sinabi rin natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. So, kaya ba niyang pigilan yung lindol? Kung ayaw niyang mangyari yon? Sigurado po kayo? Iba po yung lindol, ha? Biro niyo, oh. Ay, yung lupa, oh, gumaganon. Napakalakas na puwersa yan. Kaya po bang pigilan ng Diyos? Kaya daw po. So sa makatuwid, may pahintulot ng Diyos. Hindi po ba? May pahintulot ng Diyos na mangyari yung lindol. May pahintulot ng Diyos na yung 30,000 katao na yon, sila ang mamamatay. Yun po ba ay malas-malas lang? Yung po bang mga hindi natabunan kasi mga paborito ng Diyos? Hindi mga anak ng Diyos yung namatay, hindi po ba? Ano po ba yun? Kaya dahil sa kanilang pagtaas na binabayaran lang. Yun po ngayon ang katuroan ng Espiritismo. May kadahilanan lahat ng nangyayari. Yung mga namatay, yung mga natabunan, mayroon kasi silang pinakailangan na pagbayaran. Sabi nga po sa banal na aklat, kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Pagbabayaran hanggang sa hulihang beles. Ito nga po yung diwa, yung batas daw nung panahon ni Moses. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Buhay sa buhay. So, babalik ngayon tayo dun sa mga sanggol. Alam ng Diyos na mamamatay sa kasanggulan. Pinahintulutan na mamatay sa kasanggulan. Bakit na yan po pinahintulutan? Kung susundan po natin yung katwiran ang sinabi ng kapatid, mayroong kailangan punuin na pagkukulang. Yun nga po yung binasa kanina ng kapatid na Rawel, hindi po ba? Kapag pinanganak po kasi tayo dito sa sandaigdigan, mayroon po muna tayong ipanan. Meron tayong pinagkasunduan sa ating Diyos. Kung bigyan niyo po ako muli ng pagkakataon na mabuhay, ito po ang aking gagawin. Ito po ang aking mga pagkukulang na aking pupunuin. Ito yung aking mga kahinaan na aking lilinangin. Ito po yung mga pagkakautang ko na aking pagbabayaran. Ganong panahon ang kailangan mo para matupad mo yung iyong sumpa na yan, yung mission na yan? Sapat na po siguro yung 60 years. Ay, teka, ayokong 60. 60 na ako next year. Sapat na po ang 75 years. Di ba? Sapat na po yung 75. Okay. So, yan ang usapan natin, ha? Bibigyan ka ng sapat na panahon, 75 years, para matupad mo yung sinumpaang mong tungkulin. Tulad ng sabi ng kapatid na Lorna. Ngayon, nung pinanganak na tayo dito, hindi namumuhay tayo, di ba? Ginagamit natin yung lakas na binigay sa atin
Pero sa Vital, parang umabot tayo 75 years. Ngayon, dahil sa ating kahinaan, ating kamangmangan, ay marami tayong bisyo. Mayroong mga manginginom, di ba? Mayroong mga naninigarilyo. Mayroong mga kumakain ng hindi dapat kainin. Dapat iwasan. Na nagiging kadahilanan na mas maaga ngayon na magapok yung katawan, magkaroon ng karamdaman ng diferensya. Na nagiging dahilan para hindi umabot doon sa sinumpaang 75 years. Na ang mangyayari, umabot lamang sa, sabihin na natin, 70 years. Kasi nga po, 60 pa lang ako next year. Umabot ng 70. Sa makatuwid, meron siyang inutang na 5 taon na hindi niya binayaran. Hindi niya pinuno. Na ito ngayong 5 taon na to, kinakailangan punuin. Kaya nga po tulad ng kwento kanina, sa susunod na buhay, 5 taon ka lang na mabubuhay. Sasabihin ngayon ng Espiritu, teka muna, wala anong magagawa ko ng 5 taon. Mag-aaral pa lang ako, papasok pa lang ako sa Sunday school. Hindi pa ako makakapagbahagi. Hindi pa ako makakagawa ng mga malalaking kawang gawa dahil bata pa ako eh. Eh yun nga po yung justisya ng Diyos. Ano pong kwento sa Biblia ang pwede natin gamitin dyan sa sitwasyon na yan? Ito po yung parable of the talents. Parabola ng mga talento. Ano po yung ginawa nung alalay na binigyan ng 1 talento? Hindi po binaon niya lang. Hindi niya pinagyaman. Kaya pagbalik ng kanyang amo, binigay niya lang ulit, binalik niya. Isa din. Kung ano yung binigay sa kanya, yun din. Yung kanyang ibinalik. At pinagalitan siya ng amo. Hindi yung pinagyaman. Yung ibinigay ko sa yung talento. Ano ang sabi ng amo? Kunin sa kanya. At pahirapan siya dyan sa labas. So kung hindi po natin pinagyayaman yung pagkakataon na binibigay sa atin, kukunin po yun. Pagkakataon na yon. Dahil nga po, hindi natin pinahalagahan. Kung kaya nga po, kung hindi tayo tumupad sa ating tungkulin, nagkulang tayo sa ating sinumpaan sa susunod na buhay, pupunuin lang yung pinagkulang mo, 5 taon. Wala pa akong magagawa. Eh, sinayang mo nung nakaraang buhay mo Dalawang nakaraang buhay mo, nabuksan ka na sa simulain ng Espiritismo. Subalit, hindi mo binigyan ng hustisya. Hindi mo pinagyaman. Kung kaya nga, ang kabayaran nun, yung 5 taon, isang buhay na wala kang pakinabang. Hindi ka sumulong. Dahil nga, hindi mo pinagyaman yung nakaraan. Napag-usapan ko namin yan. Tungkol dyan kagabi sa pag-aaral ng kabataan. Dahil nga, nagkakakwentuhan kami ng kapatid na Roel, napakaraming batches na inalagaan nila ng kapatid na Lorna ng mga kabataan. Napakarami na. Naging bahagi din ako sa ilang mga batches na yan. Na nagkakaroon kami ng mga pag-aaral. Yan, sila Aljon, sila yung una Sige po, may tanong kayo? Nabahagi. Sige po. Brother, Apo. may napansin ako, mahigit na 40 years akong nag-aaral, pero hindi ko sasabihin yung taong gumanap. Umingi siya ng 3 taon. Ngayon, mahigit ng 10 taon, buhay pa. Ano nga sasabi dyan? Yun nga po yung sinasabi nga natin,
hindi po natin talaga maalala ng tuluyan kung ano ba yung sinumpaan natin sa likod ng libingan. Hindi po ba? Pero alam natin, dahil nga tayo ay naniniwala na ang Diyos ay wagas na karunungan, na ang Diyos ay wagas na katarungan, wagas na makapangyarihan. Kung patuloy pa tayong nabubuhay, ibig sabihin, yan ay kalooban din ng Diyos, may pahintulot ng Diyos, na mayroon pa siguro nga tayong hindi natatapos na gawin. Kaya nga po, wag po natin sayangin. Unang-una, hindi natin alam kailan tayo kukunin. Pero naunawaan na natin dahil sa ating pag-aaral na narito tayo para linangin ang ating sarili. Dagdagan ang ating kaunawaan. Dagdagan ang pagkakawang gawa. So wag na po tayo mag-focus, ilang taon pa kaya ako mabubuhay? Kundi kung ano man yung natitirang panahon sa atin, sulitin na po natin. So, yun nga po, bawat araw, pagpasalamat natin. Tinaningan ako ng doktor, sabi, isang taon lang matitira. Pero buhay pa ako, 2 taon na. Maraming salamat, Diyos. Susulitin ko po yan. So, tuloy nga po ng sabi sa ating, ang Diyos lang ang may alam kung kailan tayo kukunin. Maaaring mas maaga kaysa sa inaasahan natin. O, mas matagal kaysa doon sa ating akala na abutin natin. Ang mahalaga, samantalahin po natin, pagyamanin ang bawat araw, ang bawat oras, ang bawat sandali. At ibabalik ko naman ngayon po sa aking kinikwento. Ilang batches na po. Pero ilan po dun sa mga graduate na yun ang naririto sa ngayon. Nasaan po yung mga naunang batch ng kabataan na inalagaan nila Sister Lorna, kapatid na Roel? Nasaan po yung mga anak ninyo na graduate na pumasa na sa anumang board, na mayroon ng profesional na buhay ngayon, na mayroon ng kanilang mga pamilya, mayroon na kayong mga apo? Nasaan yung mga apo niyo? Nag-aaral ba rito sa ating linduyan? Tumutupad ba sa kanilang tungkulin? Nagpapatuloy ba sa pagpapatuloy, pagpapalakas ng ating lunduyan, ng ating pag-aaral? Sinasabi ko po sa mga kabataan, aming pag-aaral, tulad ho, halimbawa, gamitin ko na si Alio, nakapagtapos, pumasa ng board, mayroon na pong magandang trabaho, pamilyado na siya, napakaraming biyaya ang kanya ng inani. Dahil nga siya naman ay nagtanim nung nakaraan, nung kanyang kabataan, napakasigla, naging pangulo ng kabataan dito sa Lunduyan, naging pangulo sa kabataan ng ating rehiyon. Naglunsad ng maraming mga programa sa pag-aaral, tulad din halimbawa ng paggawa namin noon ng Teacher's Guide para sa mga Sunday School. So, umani na siya. Inani niya yung kanyang itinanim noon. Pero hindi po natatapos naman doon lang. Dahil ngayon, marami na siyang pagsubok din, yung daraanan pa sa kanyang trabaho, sa kanyang tungkulin bilang ama, bilang padre de familia. Saan ngayon darating yung mga biyaya kung hindi siya magpapatuloy sa paglingkod, sa pagtanim, sa paggawa? Pakakala po ng ating mga anak, ng inyong mga apo tapos na yung kanilang pagtatanim. Hindi po natatapos yan. Patuloy at patuloy pa po. Kung kaya nga po, huwag po tayong magsawang paalalahanan ng mga yan. Nasa na kayo? Bakit hindi na kayo bumabalik sa lunduyan? Hindi na kayo tumutupad sa inyong mga tungkulin? Yun po yung aral kasi ngayon Mayroon nga po tayong sinumpaang tungkulin, tulad ng sabi ni kapatid na Lorna.
na kung hindi tayo tumupad, kung tayo ay nagkulang, mayroon ng balik. Sige po. Brother, Yes. hindi po ako judgmental. Ano po? Apo. Meron lang po akong itatanong sa inyo. Sige po. Ganito po ang aking tanong. Meron pong binigyan nga ng 100 taong buhay. Pero hindi naman ginagawa ang kagustuhan ng may kapal. Paano po yun? Mhm. So, yun nga po. Kaya nga po sinasabi natin, mayroon pong mulit-muling buhay eh. So, binigyan siya ngayon ng pagkakataon. Like 100 years. Oo nga po. Mhm. Pero hindi naman ginagawa ang kagustuhan ng Yes. Panginoon. Yes. Kaya nga po sinasabi natin, mayroong balik yan sa mga susunod na pagkakataon. Ay, di sayang po ang binigay na pagkakataon sa kanya. Katotohanan po. At karamihan sa atin, sinasayang ang pagkakataon. Aminin po natin sa ating sarili, sinasayang natin. Kaya nga po tayo patuloy na bumabalik dito sa mundo ng luha at hinagpis dahil nga po hindi pa tayo tumutupad sa ating tungkulin. Kasi po, meron po akong nakikitang ganyang tao eh. Hindi talagang ginagawa ang tungkulin. Opo. So yun nga po yung sinasabi natin, di ba? Para sa mga tao na hindi nakakaunawa sa ating simulain, sasabihin natin nasa ng hostisya ng Diyos. Binigyan siya ng mahabang buhay. Binigyan siya ng kayamanan. Binigyan siya ng kakayanan. Pero hindi siya naglilingkod. Hindi siya nagkakawang gawa. Sasabihin natin, nasa ng hostisya ng Diyos. Samantalang tayong mag-aaral ng Espiritismo, mga naghihirap. Di ba? So, sa tao, ganyan po ang pananaw. Pero mayroon po bang nakakawala sa hostisya ng Diyos? Kaya nga po, naguguluhan yung mga kapatid natin sa mga relihiyon na naniniwala isang buhay lang tayo. Bakit yung mga kriminal, mga drug lord, yung mga corrupt na government officials nagpapakasasa sa kanilang yaman na ninakaw? Para sa mga... Sinesensor na yata ako. Para sa hindi po nakakaunawa, nagpupuyos ngayon yung galit natin. Tulad nyo. Bakit sila ganon? Bakit pinababayaan lang ng Diyos? May 100 years pa yung buhay, matanda, pero hindi naman tumutupad sa tungkulin. Pero wag po tayo ngang mabahala dahil alam naman natin walang nakukubli sa Diyos. Kung hindi man sa buhay na ito, sa susunod na buhay, saka sila ngayon sisingilin. O bago pa po tayo magtapos, meron pang gustong isang kwento, isang tanong sa inyo. Sige po. Kasi po, madalas kong naririnig sa mga batlaya, ang madalas na sabi sa amin, o sa mag-aaral ng Espiritismo, yung paggawa ng katapatan. Ako po, kung ako'y nagdarasal, hindi pa po sapat yan. Kasi ang sabi, kung ako'y tumutulong sa may sakit, nananalangin ako, naway gumaling ang may sakit. Pero ang nangyari sa halip na po gumaling, namamatay. Paano po ginagawa ang katapatan? Gusto kong gawin ng katapatan, pero hindi ata ako tumatama eh. Okay. So maganda po yung tanong ng kapatid, ano? Katotohanan naman po na mayroon po tayong kanya-kanyang kaantasan sa ngayon. Iba-iba yung kakayanan natin na makatulong. Di po ba? Na yun nga po yung kagandahan sa ating mga mag-aaral ng Espiritismo. Hindi po tayo nakabatay lang doon sa kawang gawa sa laman. Nasasabihin natin, ako, wala akong salapi. Wala akong may tutulong doon sa pagbili ng gamot o pagpapa-ospital ng kapatid. Subalit alam naman natin, mayroon tayong kawang gawa sa Espiritu. Sa pamamagitan nga po ng panalangin, tayo po ay nakakatulong. Pero ngayon, tandaan po natin tayong mga mag-aaral ng Espiritismo, mga Espiritista kung tawagin, ang ginagamot po natin, ang ninanais natin gamutin, ay yung Espiritu. Kaya nga spiritual healing. So, hindi po porket hindi gumaling na kinamatay, ibig sabihin ay hindi na po epektibo yung ating pagtulong, yung ating panalangin. Dahil nga kapag tayo po ay nanalangin,
tayo po ay tumatawag sa mga matataas na espiritu. Sabihin natin, ligirin mo ang kapatid na ito, tulungan mo na maliwanagan ng isip, magkaroon ng lakas ng loob. Pero mas mahalaga pa po, yung pagbisita natin doon sa mga nakaratay sa banig ng karamdaman at pagbibigay ng kaliwanagan. Kung magkakaral din sila ng spiritismo, ipapaalala natin na may kadahilanan lahat ng mga karamdaman. Na ito ay sanhi ng ating pagkukulang, ng ating mga pagkakamali at kaparaanan ng karamdaman upang tayo ay makapagbayad utang, upang madalisay natin ang espiritu. Kaya nga po yung mga nagpapagamot sa ating mga lunduyan na sinusunod natin ang alituntunin na hindi lamang yung pases kundi binibigyan din ng aral, pinapaliwanagan. So kahit na po mamatay yung pasyente, subalit niliwanagan ng kanyang kaisipan na siya ngayon ay nagkaroon ng kapayapaan. Nakapagkawang gawa na po tayo. Meron lang po akong kwento, wala pa naman alas 8. Nung pangulo po ako ng Hinduyan, meron po kaming kasing sesyon ng Miyerkules ng gabi. So minsan pong isang Miyerkules, nag-sesyon kami, may humahangos na dumating. Sabi sa akin, Pangulo, maaari bang puntahan niyo yung aking ina? Dahil naghihingalo na po. So dali-dilayan po namin itinigil muna yung sesyon at yung mga kasama namin, pinuntahan namin sa bahay. So nandun nga po sa tahanan nila, nakapaligid yung mga kamag-anak, yung mga anak. Diba? So, dinasalan po namin. Meron po tayong dasal para din sa mga naghihingalo. Di po ba? Na pagkatapos po ng aming dasal, nakasama po doon kasi yung pagpapatawad sa lahat ng mga nagkakasala sa Kanya. Di ba? Na pagpapanalangin, na pagkilala na mayroon pa namang susunod na buhay, magsasama-sama ulit. Pagkatapos po ng panalangin namin, naghagulgulan. Ate, patawarin mo ako. So, nagkaroon po ng reconciliation yung magkakapatid. So, iniwan po namin sila ng yayakapan, naghihingi ng kapatawaran. So, bumalik na po kami sa lunduyan. Pinagpatuloy ang sesyon. Hindi pa po natapos yung sesyon, bumalik na naman yung anak. Sumakabilang buhay na po yung aking ina nang may kapayapaan. Kaya nga po may biro po sa amin eh. Gusto mong matuluyan na, tawagin mo yung mga taga-Lahumildan. Pangulong Bong, pare. Magandang umaga. Sabi po kanina, may narinig ako sa ating mga usapan. Lahat ng bagay ay may pahintulot at itinakda ng Diyos. So kung ganun po pala, pwede bang ako'y manahimik na lang sa aking pamamahay? Huwag na akong pumasok sa ganitong pag-aaral dahil pwede naman pala na lahat ng bagay ay nakatakda naman. Pwede po bang huwag na akong makihalubilo tulad ng pinag-aaralan natin ngayon? Mm-hmm. So depende po ano yung pakahulugan nyo ng pwede. Papahintulutan ba kayo na gawin yon? Of course. Meron po tayong free will na tinatawag. Malayang kalooban. Kaya nga po kung gusto natin pumatay, pwedeng mangyari po yan, di ba? Gumawa ng hindi maganda, pwede po. Pero po, tandaan natin, sakop tayo ng batas naturalesa, batas ng galaw at ganting galaw. At tandaan po natin, yung mga pagkakamali, pagkukulang, hindi lang po yung tinatawag na sin of commission, gumawa ka ng hindi maganda, kundi meron din na tinatawag na sin of omission. Meron ka sanang oportunidad na gumawa ng mabuti, pero hindi mo ginawa. Pero yun nga, kaya nga kinakailangan ng pag-aaral. Dahil nga po sa ibang reliyon, sapat na ikaw ay manampalataya lang. Sapat na ikaw ay magdasal lang. Punta ka na raw sa langit. Pero tinuturo po sa atin, sa labas ng kawang gawa, walang kaligtasan. Kinakailangan pong isabuhay. Kailangan ilagay sa gawa. Sige, Pangulo. Pero meron pa rin katanungan po doon. Sabi po ng isang kapatid, araw-araw pumunta ako sa lunduyan, nagnunobena.
Pero yung aking kamote, nasira pa rin. Ibig sabihin, gumagawa ako araw-araw ng gawain na inuutos ng Diyos, pero wala pa rin. So ano po yung tamang sagot doon? Yun nga po ang dahilan bakit sa mga relihiyon, marami yung mabuhay yung kanilang pananampalataya, nayayanig. Kapag dumating yung mga katampalasaan na yan, di ba? Tulad nga nung bagyo, o namatay yung kamote, o yung ani, napinsala, sasabihin, nagpakabuti naman ako, nagdasal naman ako, nagnunubena naman ako, nagpunta naman ako sa luntuyan. Bakit pinahintulutan ng Diyos yun? Walang kinaiba, di ba? Sa nagkakaroon ng cancer, may kasamaan kami. Yung kanyang pinsan, deboto, yung mag-asawa. Pero yung lalaki, dahil sa kanyang kapansanan, nabulag. Hindi matagal, pagkatapos siyang nabulag, yung kanyang may bahay, nagkaroon ng lumabas yung cancer sa utak na naging dahilan ng mabilis na pagpanaw. Yung dating lalaki na deboto sa simbahan, pinatakwil na ngayon ng Diyos. Walang Diyos, sabi niya. Nagpakabuti kami, mabuti kaming mga mananampalataya, hindi kami nagliliban sa simbahan. Kami lagi nagdarasal sa bahay. Tapos gaganyanin kami, walang Diyos. Dahil nga, hindi naunawaan yung mga tinuturo ng Espiritismo na reinkarnasyon ng karma. Sa mga mag-aaral ng Espiritismo, dahil nga pinanghawakan natin ng Diyos ay hustisya, wagas na katarungan, sinisingil lamang kung sino ang may utang. Sinisingil kung ano yung utang. At kinakailangan nga po mayroon tayong kababaang loob. Tinuturo nga po sa atin, nasa mababang antas pa ang ating daigdig. Tayo mismo ay mga mabababang espiritu pa. Kaya nga maraming suliranin dumarating sa atin. Kaya wag natin isipin na porket nagdarasal na tayo, linggo-linggo, o kung kailan man yung nobina, ay wala nang darating sa atin na suliranin. Dahil napakarami na tayong naipon sa mga nakaraang buhay. Kung katotohanan na tayo ay medyo banal na, wala na po tayo sa daigdig na ito. Nandun na tayo sa daigdig kung saan wala na yung mga ganyan nakatampalasanan ng panahon. Sa mga daigdig na yon, ang mga tao ay nagtutulungan na. Hindi na nagnanakawan. Subalit dahil tayo nga ay nasa mababang kalagayan pa, tayo yung mga mangmang pa, marami pa tayong kinakailangang pagbayaran, kaya tayo narito. Yes, Mr. Lorna. Hindi po ba pwedeng malaman natin yung ating mga kakulangan para mapaghandahan natin? Madali po yun. Kaya nga po tinuturuan tayo, magmeditasyon tayo, manahimik, magkonsentrasyon. Kilalanin ang ating sarili. Pinag-usapan po namin yan kagabi. Di ba? Paano mo malalaman kung ano nakaraang buhay mo? Tignan mo yung sariling buhay mo. Bakit ka narito sa Pilipinas? Kung saan, di ba, marami ang korupsyon. Dahil nga, nung nakaraang buhay, ikaw yung corrupt na government official. Kaya nga ikaw ay naririto ngayon. Kung ikaw ay laging nananakawan, anong ibig sabihin nun? Magnanakaw ka kasi nung nakaraang buhay. Again, ganap na hustisya kung anong itinanim siyang aanuhin. Lagi kang pinagchichismisan. Anong ibig sabihin nun? Marites ka. Kaya nga po makikilala natin ang ating sarili, batay sa mga karanasan natin, kung ano yung pinagdaraanan natin. Tanggapin natin. Masyado pong mataas. Meron po tayong kataasan na akala natin, napakabait na natin. Na hindi dapat tayo ginaganito ng ating kapwa. Diba? Bakit tayo inaalipusta? Bakit tayo hinahatulan? Ibig sabihin lamang, ganun tayo. Yung mga kaaway po natin, salamin ng ating sarili. Ganun lang po yun. Dahil nga,
Nag-aaral tayo, alam natin mayroong batas ng galaw at ganting galaw. Bumabalik lamang sa atin yung mga sarili nating gawa. Meron pong tanong sa ating mga kapatid na nanonood mula sa ating kapatid na Rod Gomez Bacani. Alam po, nasa Amerika to eh. Canada. Ang tanong po niya, kung pupunuin ang natitirang 5 taon, ano ang mangyayari after 5 years? Is there any possibility na mulit-muling mabubuhay siya sa mundo? Magiging panibagong contract ba ang mangyayari bago bumalik muli sa lupa? Ito po yung kwento ko kanina siguro na halimbawa nakatakda siya ng 6 na po pero namatay siya ng 55 years old. Huwag naman, 75, namatay ng 70. Okay. May parang utang na 5. So ito yung sinasabi niya. After mapuno niya yung 5 na panibagong kontrata ba daw po yun? Okay. So mahalaga po na alalahanin natin, unawain natin, na ang kadahilanan po, kaya tayo ay nagkakaroon ng reinkarnasyon. Kaya dinaranas natin yung ganting galaw. Ito po ay dahil sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Ipagpapasalamat po natin dapat lahat ng yan. Kahit na yung sabihin natin nagbabayad utang na 5 taon lang nabuhay, pagpapasalamat pa rin yan. Dahil pinagbigyan ng pagkakataon na makapagbayad utang. Ano po ba yung katuruan sa mga relihiyon? Isang buhay ka lang. Na kahit iba-ibang sitwasyon, iba-ibang kalagayan ng buhay natin, kapag ikaw ay nagkakasala, tapos ka na. Itatapon ka na sa isang impyerno kuno. Kung saan doon ka maghihirap pang habang panahon. Eternity. Yan ang katuruan ng simbahan, ng mga relihiyon. Subalit dahil ang Espiritismo pinanghawakan nga na ang Diyos ay wagas na pag-ibig, bibigyan at bibigyan niya ng pagkakataon ng bawat isa sa atin na magpakawagas. Kaya nga, tinuturo tayo, di ba? Tinuturuan tayo ng mga Spirit. Hello?
pahayag ng pag-ibig ng wakas na pag-ibig ng Diyos, itong pagkakaroon ng maling pagkira ng batas ng galaw ng galaw. Kaya nga po, wala po tayong dahilan na tayo ay malungkot dahil tayo ay naghihirap. Walang dahilan na tayo matakot dahil nagbabago yung klima. Walang dahilan na tayo magalit dahil napakaraming mga taong pumipinsala sa atin. Lahat yan kaparaanan lamang na madalisay tayo. So bakit tayo mababahala? So ipagpapasalamat po natin lahat ng dumarating. Yan din po yung sabi ni Jesus, di po ba? Pinag-aralan din po namin ng mga kabataan kagabi. Mahalin mo ang iyong kaaway dahil siya ang sumisingil sa iyong pagkakautang. Siya ang kasangkapan ng Diyos para dalisayin ka. Kaya mahalin ng mga kaaway. Kaya mga spiritista, walang kaaway po yan. Lahat kaibigan, lahat kapatid. Sana lang. Pangulo. Tanungan na lang. Sige po. Sinasabi po sa paniniwala ng Kristiyano, lahat daw ng tao ay babalik sa tao. Kung gano'n po yung paniniwala, pwede bang katulad po ng tanong ko kanina, pwede bang manahimik na dito sa kinaupuan? Siyempre, meron naman palang pasabi na lahat tayo babalik sa tulungan ng Diyos. Pwede bang ako'y manahimik na sa pagkakaupo? Pero yun nga po Kaya nga po meron tayong doktrina. Sa labas ng kawang gawa, walang kaligtasan. At lagi ko pong inuulit, ayon po sa Espiritismo, 3 ang tungkulin ng mag-aaral ng Espiritismo, ng isang Espiritista. Ang patuloy na pag-aaral, dahil nga po tayo ay marami pang kailangan matutunan. Ikalawa, ang may isabuhay, kung ano man yung ating natututunan, na tayo dapat nga ay nagkakawanggawa dahil sa pagkawanggawa lamang, sa paglagay natin sa gawa ng ating mga napag-aaralan, saka lang namang natin mapapatunayan. At sa paggawa natin, nakakalikha tayo ng malakas na puwersa upang babalik sa atin ang kapayapaan din, ang kaluwalhatian. At ang ikatlo, pagpapalaganap. Kung nasa loob ka lang ng bahay, wala kang pagkakataon na kayo makatulong dun sa mga nangangailangan, na mahaplos mo yung balikat ng isang kapatid natin nakaratay sa banig ng karamdaman. Wala kang pagkakataon na bigyan siya ng kaliwanagan sa pamamagitan ng pagpapaalala dito sa mga katuruan na binababa sa atin. So nasaan ngayon yung pagkakawanggawa kung nasa bahay ka lang? So kung nasa bahay ka lang, mananatili ka lang doon sa level na yon. Dahil hindi mo isinasabuhay, hindi mo ibinabahagi sa iba. Kung kaya nga po, tandaan natin, kaya nga po doktrina, sa labas ng kawanggawa. Dahil yung pagkakawanggawa po, yan din ay uri ng pagbabayad utang, pagbabayad matalino. Sabi nga namin sa mga kabataan kagabi, huwag mo nang hintayin na nakawan ka. Kung ninanakawan kayo lagi, anong solusyon doon? Abay, magkaawang-gawa na kayo. Alam nyo na na kayo yung magnanakaw nung nakaraan, kumukuha kayo ng hindi sa inyo So ngayon, yung inyong kinita sa pamamagitan ng honest work, ng pagtatrabaho, ipamahagi nyo na sa nangangailangan. Bayad matalino. So tandaan nga po natin, itong karma, itong reinkarnasyon, kaparaanan ng pagpapakabanal natin. Magtatapos po ako dun sa isang kasabihan na binahagi ko rin kagabi. Yung mga santo ngayon, sila yung mga makasalanan nung nakaraan. At yung mga makasalanan ngayon, sila ang santo sa susunod na buhay o sa hinaharap. Di po ba sabi ni Jesus, lahat ng aking ginawa, magagawa nyo rin. At higit pa. Hindi mangyayari yon dito lamang sa buhay na ito, kundi sa mga susunod pang buhay, sa mga hindi mabilang na reinkarnasyon. Meron po sa huli ng Ebanghelyo ni Juan, nakasaad po doon, kung isusulat
lahat ng mga ginawa ni Jesus hindi magkakasya dito sa buong daigdig. Paano po mangyayari yon? Di po ba isang libro lang, autobiography na? Katotohanan lang po na ibig sabihin nun, napakaraming buhay ng pinagdaanan si Jesus. Napakarami ng pagkakataon na pinabanal niya ang kanyang sarili. Na ito ngayon ang proseso na pinagdaraanan natin. Kaya nga, huwag natin sayangin. Para nga po hindi masayang yung mga buhay na ibinigay sa atin ngayon. Tumupad po tayo sa mga tungkulin natin. So ito po ay panawagan, inaasahan ko ng mga narito mga kabataan din noon ay patuloy na makikipag-aral, patuloy na pasisiglahin ang ating lunduyan at hindi mawawala. Dahil, meron din mong kasabihan, kung alam mo na at nagkasala ka pang muli, lalong malala ang mangyayari sa iyo. Yun yung babala ni Jesus doon sa lumpo nagpinagaling. Di po ba? Huwag mo nang ulitin pa, kundi mas malala ang mangyayari sa inyo. Kaya, humihingi po ulit ko ng paumanhin sa inyo. Dahil nga nabuksan na sa atin ngayon, itong mga aral na ito, pag hindi pa po kayo tumupad, mas malala po mangyayari sa inyo. Kaya paumanhin po. Magandang umaga po mga kapatid.